Ngayon po mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ay ito po. Isa pong tanong ng mainit ang ulo. Bakit lahat na lang ng member ng ADD laging mainit ang ulo, ano? Sabihin ba naman kaming, ano tawag doon sa amin? Sa comment sa amin? Buang daw ako? Parang addict lang eh. Patuloy po natin ipag-pray itong mga kapatid na ito. Hindi kapatid, ayon lang kapatid eh. Mga kaibigan natin sa pananampalataya. Kasi hanggang ngayon, ay paragi na lang pa rin silang parang laging lasing. Magpo-comment, magpo-post, parang inaaway. Bigla na lang nagwawala eh. O, di bale. Sige. Meron naman silang ibang mga mababait at yun ang nahihikayat. Tulad nitong tanong mamaya na sasagutin natin. After po nitong si Joel Arsenal, buti lang ibang spelling. Ano? Ang sabi niya, anong second coming na sinasabi mo, pastor? Haha. Walang pastor dito. Haha ka rin. Siguro bago ko tapusin ito, doon sa mga nanonood, please, wag na kayong paulit-ulit. Wag nyo kaming tatawagin pastor. Makakita lang na nagsasalita itong mga ito, pastor na kaagad. Bakit ba kasi tinuruan ko yun ng mali na hindi muna nag-iisip? Kasalanan talaga yun ng inyong tagapagturo, ano? Sabi niya, sablay ka na naman. Napakaraming balik na nga si Kristo dito sa lupa. Tapos sabi niya nito, ang pagtawag kay Apostol Pablo, bumalik na naman si Kristo. Non, pastor. Tapos sabi mo, second coming ni Kristo. Wala talagang espiritu ng unawa ito. Kagrabing kagaling niya. So mga kapatid, mga ginigilang mga taga-subaybay, walang ibang nagtuturo at may mga ganitong paraan ng mga pag-comment, ganitong pagtuturo, kundi ang grupo ng mga ang dating daan. Yan. Hindi natin alam kung pasasaan itong iniwan ng kanilang puno. Bawal na raw kasi ngayon magmura sa kanila eh. Ang gusto po natin sabihin ay ganito, mga kapatid, mga ginong taga-subaybay. Tinututulan po nila yung terminong second coming. Tinututulan din nga nila na God is everywhere eh. Hindi daw omnipresent ang Diyos. Bakit? Anya? Nandyan ng Diyos ba? Nasa puso negro? Araw ba niya sa sabungan ng Diyos? Ano sa mga beer house? Mali! Ano ang kanyang banat eh. So, yung pong mga common na paniniwala na acceptable naman, ay kinuntra niya lahat yan. Halos kinuntra niya lahat yan. Kaya yung second coming na pinapaniwalaan ng karami-rami mga Kristiyano, kinuntra din niya yan, mga kapatid. At itong si Joel Arsenal, ang isa sa nagmana na nag-comment po siya, anong second coming? Mga kapatid. Paano kasi, to be fair naman, para sa kanila, Brother Gomer, dahil ang Panginoon ay tumawag kay Pablo at kung ano-ano pa, ay pabalik-balik na daw, kaya mali na yung second coming. So, kanina, bago ko sagutin ito, sinubukan kong i-search yung title, Second Coming. By pag-aralan natin, walang lumabas. Siguro iba yung i-title natin. Kaya pwedeng ito yung i-title natin at sasagutin natin. No? So, Brother Gomer, mali ba ang gamitin ang second coming? Sige. Banata mo. Brother Johnson, mali daw yun. Mali daw. Kasimple lang, Brother Johnson, naniniwala naman kasi sila na ang ating Panginoon ay
pre-existing. Ba? May pre-existence ang ating Panginoon sa kanilang paniniwala. So lalabas, kung hindi sila naniniwala sa second coming, hindi sila maniniwala sa first coming. So napakasimple lang po niyan mga kapatid. Yung second coming na tinatawag natin, ito po ay base dun sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon. No? Kasi yung first coming niya, kung ang katwiran, Brother Johnson, hindi rin pwedeng tawagin first coming yun kasi nga, pabalik-balik siya sa lupa. Hindi ba? Parang ano lang, gumagawa ka lang ng issue para meron kang ika nga ay tawag nito. Ayan, malait. Parang ang tawag nito, ginagawa nila ng issue para magkaroon sila ng dahilan na mang-alipusta. No? O kaya magmukhang magaling. Oo, para magmukhang magaling. Pero alam naman natin na yung pagparito ng ating Panginoon, hindi rin po pwedeng gamitin kasi yung Brother Johnson kung ang katwiran mo pabalik-balik na. Hindi ba? At anong sabi ng ating Panginoon sa isang talata? Doon sa meron akong isang naalalang talata Sa Juan, tingnan mo, sa Juan 14:18. Basahin muna natin ito, Brother Johnson. Sa Juan 14:18, pansinin po ninyo, talagang kung ito yung pagbabatayan natin, sabi niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Hindi na babalik ang Panginoon, Brother Johnson, kasi andito na siya. Hindi ba? Sige nga. Ano ngayon yung pagparito na tinatawag? Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Di nandito na siya. Pwede ba, Brother Johnson? Di mali na naman yung ano naman sinasabi kung nandito naman na pala siya. Ano naman ang sinasabi ni Pablo na blessed hope? Nasa ikalaway, sabi niya basahin nga natin. Kaya nga, itong mga ito, sabi ko nga, Brother Johnson, gumagawa lang sila ng issue, ng termino, para at least magmukhang magaling. Pero pagka pinag-aralan mong mabuti yung mga sinasabi, walang walang puntos. No? Ano sabi ni Apostol Pablo? Dito, sa 2, talata ay 13. Di hindi pala totoo. Ito, Brother Johnson, kung ang katwiran ng ating Panginoon pabalik-balik na dito Hindi ba? Tama. Itong sinasabi pala, basahin nga natin to. 2:13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Bakit sinasabi ni Pablo ito? Kung sinasabi nitong ating kapatid, na nung kinausap niya ang ating Panginoon ay pumarito na ulit. Kaya nga sabi ko nga, Brother Johnson, hindi nila naiintindihan yung pinagsasabi nila kung minsan. Alam mo lang, napakagagaling talaga. Nga. Well, hindi natin masisisi kasi nga yan ang itinuro sa kanila So ano ang ibig sabihin nitong 2:13 na ito kung ang katwiran mo, ang ating Panginoon ay pabalik-balik na rito? Hindi ba, Brother Johnson? Naniniwala naman tayo na ang ating Panginoon ay talaga namang anytime nandito naman talaga siya. Pwedeng yung presensya niya nandito. Sabi niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. So, dapat ilagay naman nila sa tama yung kanilang mga pagtuliksa doon sa mga aral. Kasi maliwanag yung pagtuturo natin ng second coming. Yan ay nakabatay doon sa kanyang unang pagdating nung siya ay nagkatawang tao. Ngayon, kung ayaw nilang tanggapin niya, well, wala tayong talagang magagawa, Brother Johnson, sabi nga. Sige, yan lang muna. Ibalik ko muna sa'yo. Okay. Doon tayo sa sa talata kung saan ay meron po tayong masasabing pinagbabasihan
mga kapatid. At hindi ko alam kung paano nila tututunan ito. Sa Hebreo 9:28, tingnan natin yung Tagalog na yan. Hebreo 9, talatang 28. Okay? Sabi po dyan, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Yung pong salita ho dito, mga tao na nagsisipaghintay sa Kanya. Ito yung ikalawang pagkakataon. Sa ikalaway, pakikita. Abay, kung ayaw mo ng sikan, ayaw kung paano mo ipapaliwanag yung sa ikalaway, pakikita. Dito sa The Living Bible, The Living Version. Ano po? So, tingnan natin itong TLV. TLV. Pwede rin, hindi yan. V. Yung V. Meron ka yan? Meron ako dito. Ito, tingnan mo. Sabi rito, so also Messiah was offered once to bear the sins of many. He will appear a second time apart from sin to those eagerly awaiting Him for salvation. Joel Arsenal. He will appear a second time. Kaya sabi mo doon sa iyong tanong, ano sabi niya? Sabi niya? Wala talagang espiritu at unawa. Ito sabi niya ganyan. Sablay daw. Ayan po ang Tagalog, kapatid. No? Sa Good News Translation, in the same manner, Christ also was offered in sacrifice once to take away the sins of many. He will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are waiting for Him. Yun. Sa RSV, meron dito, RSV. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. Ano ba naman itong mga ito ay bakit hanggang ngayon, hindi pa rin na alam. Namatay na't lahat ang puno nila, hindi pa rin nila alam na may talata na si Kristo ay mismong word for word na magpapakita saan po? A second time. Ito. Yung pong sa ikalawang pagkakataon, mga kapatid, ang sabi namang ang Tagalog, ang salita ng Diyos ay muling siyang babalik dito sa mundo. Kapatid na Joel Arsenal, ang sinasabi po ninyo na tumawag kay Pablo, hindi po tinuturing yon. At hindi yon ang pangako, hindi yon ang pangako ng Panginoon sa binasang talata ni Brother Gomer na muli siyang babalik. Hindi po yon. Yung pangako ng Panginoon sa Juan 14, na paroon sa Ama, maghahanda ng tahanan, at pagka nakapaghanda na ay muling paririto, yan ho yung tinutukoy na second coming, hindi yung tinawag si Pablo. Alam nyo bang sa Mateo, ano bang sabi ng Panginoon sa Mateo 28,
Oh, tingnan mo, 28 ng Mateo, talatang 20. Ano sabi diyan? 28, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Oh, hindi mo ginamit yan. O di mali nga ang second time. O mali Kahit si Pablo. third time, Brother Johnson, kahit fourth time, hindi mo pwedeng gamitin yon. Hindi pwedeng gamitin itong mga ito dahil hindi yan ang kanyang pangakong babalik siya. Nga. Ang unang pagparito niya para iligtas yung mga tao, nagkatawan, mangaral, tuparin yung hula na mamamatay siya para pangtubos sa marami. At yung pangalawang pagkakataon niya, yung kukunin niya na yung maliligtas. Yung pagpatawag kay Pablo, hindi naman yun ang pangako ng kanyang muling pagbabalik. Kaya ang papapayo ho natin sa inyo na masyadong humahanga doon, kumbaga sa isang bilog, na lumabas muna kayo doon sa isang bilog. Tingnan nyo siya sa malayo, baka tabingi. Kasi pag nandun kayo sa loob, hindi nyo makikitang butas pala yung bilog na yon. Nakakulong kayo doon eh. Subukan nyo mula bawas. Titingnan nyo yung muna yung kabuuan. Baka may mali nga dyan. So, ganun ho ang mas maganda kaysa naman sa para kayong nagwawala na lang bigla pagka meron kayong mga post na hindi nyo nagustuhan. Pag initan mo nyo ba naman pati yung picture namin ni Brother Richard, bigla ninyo nang tatawagin kami mga buang, hindi naman kayo inaano. Hindi ho tama yung ganun. Mag-aral ho kayo ng tamang pag-uugali. Nakakalungkot kasi kung bakit nauso pa yung relihiyong ito na wala nang ibang ginawa kundi manglait ng iba, mangialam sa iba, tinuruan ng mga membro na umasal na parang mga walang mudo. Malungkot ho, malungkot. Sana nga ay mabago na po kayo, mga kapatid. Kasi nakakaawa naman yung mga, alam nyo, Brother Gomer, may mga kwento po tayong naririnig ng mga magulang na noong nabubuhay pa si Brad Eli, ay talagang hindi po gustong-gusto nilang makinig pero hindi po pwede pag may bata Kasi hindi nila pwedeng sabihin, bawal magsalita ng bad words kasi naririnig naman doon sa nangangaral. Talagang totoo yan, Brother Johnson. Kasi minsan, sabi ko nga sa'yo, ako'y talagang nanonood ng mga programa niyan noon pa. Alam mo bang mayroong isang pagkakataon, mayroong isang matanda na nagtanong. Nilait. Ang tanong ng matanda sino ang sino ang inutusan ng Diyos na pumunta sa Security Exchange Commission at iparehistro? Oo, napanood ko yun. Minura-mura. Talaga naman talagang kawawa yung matanda, Brother Johnson. Maayos naman yung tanong di ba? Kaya dito sa ating pinag-uusapan ngayon, yung kanilang pinamamarali, sabi nga, yung pinagmamalaki nila, akala nila ay talagang tamang-tama. Ngayon kung tama yung sinasabi ng mga ito, ay itong mga apostol ngayon ang nagkakamali, Brother Johnson. Alam mo kung bakit? Ito ang sabi, basahin muna natin itong sabi ni Apostol Pedro. Tingnan mo ha. Dito po kasi nakabase, mga kapatid, yung doktrina ng second coming. Yung pangalawang pagparito. Bakit? Ano ang sabi dito sa ikalawang Pedro sa 3? Ang talata ay 3. Babasahin natin hanggang 4. Pansinin niyo yung sinasabi dito ni Apostol Pedro. Sabi niya sa ikalawang Pedro 3, ang talata ay 3. Na maalaman muna ito, na sa mga huling araw, sabi niya, ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya. At anong sasabihin? Na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang kita. Verse 4,
at magsisipagsabi. Tanyo ha? Saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang, ay nanganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ng paglalang. Nakita mo ito? Maging si Apostol Pedro, Brother Johnson, ay naniniwala na talagang hindi pa dumadating ang Panginoon. Dito sa talatang ito. Kaya ang sabi niya, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol ng mga taong masama. Datapat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, sa talatang 8, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Talatang 9, pansinin ninyo, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. So yung pangako niya, Brother Johnson, doon sa 14:3, na hinihintay ng mga Kristiyano, ito yung ating sinasabi na second coming. Yan po nakabata yung doktrina ng second coming at hindi yung sinasabi nitong mga ito na pabalik-balik na anya. Ay kung pabalik-balik na pala, ano itong sinasabi ni Apostol Pedro na ito? Maliwanag na ang sinasabi dito ng Apostol Pedro ay yung pangako ng kanyang muling pagparito, Brother Johnson, hindi ba? Yung pagkuha sa mga maniligtas. Correct? Hindi yung kanyang... Sabihin po nung second coming. Hindi yung kanyang guidance sa mga believers. Hindi yun. Yan. Oh. Kaya nga ang sinasabi ko, Brother Johnson, ang basis nung doktrina ng second coming, kung babalikan natin yung Hebreo 9, pansinin po ninyo kung saan ibinasi ni Apostol Pablo or nung nagsulat ng Hebreo yung sinasabi na second coming. Ang sabi niya sa 28, balikan natin itong talata na ito. Tingnan ninyo ha. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. So yan po yung basis ng second coming. Bakit second coming? Kasi nga, nung unang pumunta siya dito, Brother Johnson, ano ang ginawa niya? Ayan pong maliwanag, Gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Ito po yung kanyang pagkakatawang tao, Brother Johnson. Diba? Kasi hindi naman niya maihahandog yung kanyang sarili kung hindi siya magkakatawang tao. Tama. At just sa basis na yan po yung basis ng second coming. Kaya ang sabi niya dyan, sa ikalaway pakikita. Yan po yun. Ang una niyang pagpapakita na tinutukoy dyan ay nung ihandog niya ang kanyang sarili. At yung second coming naman na tinutukoy dyan ay yung pagliligtas niya doon sa mga sumampalataya. Yung kay Pablo, hindi naman nagpakita, narinig lang Hindi naman yun ang tinutukoy, Brother Johnson, doon sa 14:3. Tama. At meron isang sinasabi dito, Brother Johnson, si Apostol Juan din. Tingnan po ninyo itong mga apostol. Kaya nga, kung paniniwalaan natin itong mga dating daan na ito, ay puro mali itong mga pinagsasabi ng mga apostol. Lalabas sila ang tama, lahat na ng alagad, mali. Anong sabi ni Apostol Juan dito sa unang Juan 3, ang talata ay 2. Pansinin po ninyo, kung totoo yung pinagsasabi nito mga ito, matagal lang pabalik-balik. Di ba? O yan, ang sabi ni Apostol Juan, mga minamahal, sabi niya, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin, sabi niya, na kung siya'y mahayag. Sino? Si Kristo. Yan nga po yung ibig sabihin natin sa second coming, Brother Johnson, yung mahahayag. Tama. Sa ikalawa ang ating Panginoon. Hindi yung sabi nila na
nagpakita kay Pedro, hindi yun ang pinag-uusapan na second coming. Ito po, ang sabi niya, hindi natin nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Yan po yung maliwanag. Kaya yung basis ng second coming, ay ang basis po niyan ay yung first coming niya nung kanyang pagkakatawang tao, Brother Johnson. Kaya sa ikalawa, nung siya unang pumarito, nagkatawang tao siya para iligtas yung makasalanan. Sa ikalawang pagpapakita niya bilang doon, ganun na rin eh. Di ba ang sabi niya? Itong Jesus na ito na inyong nakikitang umakyat, ayan din ang babalik. Yun yung basis nung muling pagbalik, Brother Johnson. Yung sinasabi niya doon sa gawa na kung paanong siya nakita ng mga alagad na umakyat sa langit, ay ganun din siya babalik, Brother Johnson. Yan po yung basihan ng second coming. Kaya wag niyo hong gulo-guluhin yung mga gulo-gulo kasi, Brother Johnson, talaga eh. Google? Di ba? Google. Meron nag-pronounce ng Google. Diba? Gulo-gulo. Wala akong kapuntos-puntos kasi yung pinagsasabi nitong mga ito. Lalo na pagka magsalita ng masama. Lalo na pagka nilalima natin yung pag-aaral, mga kapatid, dahil yung Greek ho ng pangako niya ng pagdating ng Panginoon ay tinatawag na parousia. Yung word na parousia ay isa pong technical term referring to the second coming of the Lord. Yun po yung pagbabalik niya, mga kapatid. Yun yung parousia. Yun po yung termino. Ibig sabihin niyan ay ikalawang pagkakataon na pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. So, ayan sana ay kahit papaano ay ito, maganda. Ibubukod natin tong portion na to para pag mayroong mga tumututol na naman, mga kapatid, mayroong mga pangungontra, hahanapin lang po ninyo, natalakay na yan, ganito. Sisend lang po ninyo yung link bilang sagot doon sa mga nakikita nyo pong nagko-comment, mga kapatid, mga taga-subaybay.